yung mga magandang pagkain na pwede makatulong sa kidney disease. At kung mataas ang creatinine, hopefully makontrol, or kung hindi man talaga natin mapapababa ng konti. Pero ililinaw ko lang na kailangan nyo magpa-check up sa kidney doctor ninyo. Okay, nephrologist. Siya talaga ang pinaka magsasabi kung anong gagawin nyo. Kasi ang kidney disease, very complicated. Maraming stage yan. May stage 1 kidney disease, stage 2, 3, 4, 5. Bawat stage, iba-iba ang gamot, iba-iba ang pagkain na pwede. Itong papakita ko lang sa inyo, guide lang to. Guide to na pag mataas na creatinine, pag medyo malala na, ito medyo pang malalang stage na stage 3, 4 na ng kidney disease, malamang ito na yung mga pagkain ipapakain sa inyo. So, mabababa niya creatinine, hindi natin masabi, pero kung itong mga healthy foods kakainin natin, sigurado bababa blood pressure mo. Mas healthy to Tapos, pati blood sugar mo, mas healthy. Siyempre, ayaw natin matataba, maaalat. So, pag bumaba blood pressure, blood sugar mo, itong dalawa naman talaga ang sumisira sa kidneys. Itong mga pagkaing unhealthy ang nagpapataas ng blood pressure, nagpapalala ng diabetes, kaya tumataas ang creatinine. Kaya pag healthy foods, at least hindi na siya tataas, who knows, baka mabawasan pa konti-konti. So, having said that disclaimer, ito pwede natin gawin. Ang creatinine kasi waste product yan ng katawan natin. Nakukuha yan sa pagkain. Okay? Pag marami kang kinakain ng mga karne, o baka sa muscle breakdown, pag masyado nag-exercise din. Ito ang normal creatinine ng lalaki, 0.6 to 1.2. Pag babae, 0.5 to 1.1 milligrams per DL. Pero, depende rin sa sukat. May taong malaking lalaki, maskulado, minsan kahit 1.3 pwedeng normal pa. Depende kung malaki ang build niya. Pero kung payat ka lang, tapos 1.2, 1.3 lampas ka, may mataas na yung creatinine. So, tulad na sinabi ko, kidney doctor, nephrologist. Bakit tumataas ang creatinine? Yan na nga, kidney disease, di ba? Stage 3, stage 4, malamang doon tataas na. May bara sa kidneys, minsan dehydrated, ito nasobrahan ng protina. Kaya nga ang mga kidney specialists, like sila Dr. Montemayor, lagi kong ginigess, ang lagi nila pinapayo sa pasyente, pagkain. Bawas karne, bawas karne, bawas karne. Puro gulay. Yung talagang gusto nila para hindi na lumala yung creatinine ninyo. Maraming protein kasi ayaw pagsira na ang kidneys. Pag mataas na creatinine. Pero, kung ikaw ay teenager, wala ka naman sakit, o 20s ka, wala kang sakit, healthy ka naman, gusto mo kumain maraming karne, pwede naman, wala namang kaso. Healthy ka Pero yung may sira na yung kidneys, yun ang point Pag mahina na yung kidneys mo, mataas na yung creatinine, yun na ang bawal ang maraming karne. Limitado na. Sobrang exercise, hindi rin maganda. Kasi sobrang exercise, muscle breakdown din yan Parang lalo na yung mga boxing, nabubugbog. Diba? Yung mga nag-hazing, diba? Bawal yung hazing, pero yung ibang kababayan natin gusto. So, pag nabugbog, lalabas yung mga muscle fiber, pwede rin mag-kidney failure. May gamot na nakakasira sa kidneys, mga pain reliever, pwede rin makasira. Okay? So, ingat din. So, yan po, muscle destruction, high intake of meat, yan. Paano ibababa ang creatinine? Yung mga pagkain, tinuturo ko sa inyo. Pero tubig, maganda po. 2 to 3 liters of water, maganda yan. Tapos, iwas rin sa sobrang exercise, di ba? Pwede, pero wag naman siguro, baka masyado nagmamarathon, mahirap din. Sapat na tulog, maganda rin. Tubig, mga 2 to 3 liters. 8 glass to 12 glass in a day. Pwede yan. Basta maganda pa ihi nyo.
Itong tuturo ko sa inyo, sabi ko nga, pang medyo malala na, pag mga stage 3 na, pag medyo malala kasi talagang bawas na asin. Actually, bawas asin naman, kahit sino naman dapat bawas asin eh. Phosphorus, tsaka potassium. Yung potassium, babawasan lang kung mataas na talaga creatinine at tumataas na yung potassium. Ibig sabihin, hindi na nalalabas ng kidneys yung potassium. So, kasi maganda talaga ang potassium-rich foods. Eh. Actually, sa healthy na tao, gusto natin potassium-rich foods. Mga patatas, saging, yan, mga prutas, gusto natin yan. Pero yun na nga po, pag sirang-sira na yung kidneys, takot ka na nga sa lahat. Kahit potassium, takot ka na. Kahit proteina, takot ka na. Iniingatan na. Okay, yan ang kidney-friendly diet. Tulad nito. Sodium, bawas. Phosphorus, bawas. Potassium and protein, babawasan depende sa stage ng kidney disease. Anong stage? Stage 1, pwede ka pa kumain ng mga potassium-rich foods dito. Kahit protein. Actually, stage 1, baka normal pa creatinine mo. Stage 2, ayan, medyo iba na. Stage 3, ito. Stage 3, bawas na. Medyo sira na eh. May isa pang chinecheck bukod sa creatinine, itong GFR. Okay, tatanong niyo sa pero pag stage 4, ay hindi na talaga po pwede. Bawas na talaga. Bawas protein. Ito, mataas na creatinine. Ito, dialysis na to, stage 5. Okay. Ano yung mga healthy foods na makakatulong sa high blood, sa diabetes, at pag nandito nga sa mga later stage, mas okay na to. Cauliflower, maganda po. Low potassium, gulay, maganda. Hindi nahihirapan ng kidneys. Tapos, kompleto rin sa ibang vitamins na kailangan mo. Vitamin C, vitamin K, vitamin B. Mababa sa sodium, mababa sa potassium. Yung sa luto lang, masyadong maalam. Actually, pagdating sa berries, mas gusto nila ang blueberry. Kaya lang, mahal ang blueberry, although meron na sa atin, o pag nasa ibang bansa, magandang blueberry, mababa. Daming antioxidant, anthocyanin, talagang anti-cancer properties pa to. Pero sa atin, pwede na yung strawberry. Isda, okay? Fatty fish, pwede. Pero hindi rin sobra dami. Meron siyang omega-3 fatty acid, ito pa rin pinakakarne ninyo. May pwedeng tamban, tawilis, tuna, galunggong, dilis. Hindi rin sobra dami. Yung tama lang dami. Sa ibang bansa, mas gusto nila itong sea bass eh. Tingin nila mas kidney friendly eh. I'm not sure kung gaano karami, kung meron din tayo dito. Red grapes, pwede ang red grapes. Mataas siya sa antioxidant, flavonoids. Meron siyang resveratrol. Napakaganda nito. Tignan nyo, low sodium, low potassium, low phosphorus. Oh. Ito yung talagang kidney-friendly na prutas. Egg white, pwede rin. Diba? Gusto mo ng protina, pero itong protein, mas okay sa kidneys kaysa sa baboy at baka. Pero mas gusto natin egg white. Egg yolk, konti lang. Ayan, oh. Sodium, potassium, phosphorus, hindi ganun kataas. Garlic, okay? Bawang, maganda ang bawang, di ba? Para sa high blood, para sa high cholesterol. Bawang, may manganese, vitamin C, vitamin B6. At hindi mataas dito sa tatlong component na binabantayan natin. Pagdating sa protina, mas gusto natin manok, chicken na walang balat compared sa baboy at baka. Apahap yung Tagalog ng sibas. Apahap? So okay. Meron din apahap. Okay. Mas gusto nila eh. Siguro mas light ang lasa, baka mas less itong mas kidney friendly siya. Manok pwede rin, yung breast, chicken breast. Cabbage, repolyo. Maganda repolyo, di ba? Pampapayat, okay din na repolyo. Vitamin K, vitamin C, maraming vitamin B, maraming fiber para maganda pagdumi mo. Low potassium, low phosphorus, low sodium.
Kaya nga, gulay. Diba? Bawas sa karne. Onions, okay din. Pampalasa. Ang baba na habalang sodium, baba rin ang potassium and phosphorus. Mataas sa vitamin C, vitamin B. Meron ding mga prebiotic fibers. Pineapple, pwede. Okay? Low potassium ang pineapple. Sa mga prutas kasi, hindi lahat nga kung mataas na ang potassium nyo, yung saging medyo bawas na yun. Saging, patatas. Pero, medyo end stage na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, payo lang to, pero itong tinuturo ko malamang pag medyo malalang kidney disease. Baka naman yung creatinine ninyo, konti lang ang taas. Allowed pa kayong mag-potassium. Allowed pa kayong magdami konti ng protina. So, okay lang. Kaya nga sinasabi ko, ang nephrologist nyo, ang kidney doctor nyo, ang Supreme Court, siya magsasabi, pwede gano'ng karaming potassium, phosphorus, at protein, pwede ka. Pero yung sodium, gusto natin bawas. Pero ang pineapple, pwede to. Any stage, by bromelain, vitamin C, manganese. Radish, maganda rin. Low potassium din pala siya, low phosphorus. So, kita mo, ang hirap talaga ng kidney diet, diba? Kasi, dapat lahat ng prutas, gulay nga pwede. Pero pag may kidney problem, pinipili pa, hindi lahat ng prutas at gulay, radish, okay. Singkamas. Singkamas, maganda singkamas, Alternative siya, provides Labanos, singkamas. Labanos, singkamas, pwede siya, May protein, may konting phosphorus, potassium, medyo mababa din. Sa mushroom, alternate source, di ba? May protein din to konti, shiitake mushroom, meat substitute. Kasi nga, medyo iwas tayo sa karne na nakakataas ng protein, di ba? Yung karne kasi nagpapataas ng creatinine, di ba? Kaya konting iwas, kaya meron tayo egg white, meron tayong shiitake mushroom, di ba? Na meat substitute para malasahan. Sabi nga sa karne, kung may karne kayo, dapat parang giniling lang, Kasi giniling mas konti, napapadami mo siya. Yan. Very healthy ang shiitake mushroom. May anti-cancer properties pa. Mababa pa sa sodium, potassium, and phosphorus. Bell pepper, okay din siya. Mataas sa vitamin C. Sa mga gulay, ito medyo rare sa salad to. Actually, hindi ko na kasi sinasama sa lista. Ito mga susunod, hindi ko na gana sinasama kasi sa ibang bansa, ito recommended nila. Pero sa atin, hindi ganun ka-common. Ipapaalam ko lang. Papaalam ko lang siya. Ito lang daw yung low potassium na gulay, yung mga repolyo. Spinach and kale, mataas sa potassium. Kaya medyo, sa healthy na tao, ang ganda ng spinach at kale. Ito nga, kidney disease na mataas na creatinine, iba na usapan. Olive oil, mas healthy, pero medyo mahal lang. Pero bawas pa rin mantika kung ano man ang oil ninyo. Mahal kasi ito Sa nuts, maraming nuts, pero itong nuts yung mababa sa sodium, potassium, and phosphorus. Mas kidney friendly, mahal din. Cranberry, wala tayo cranberry Cranberry juice, wala tayo. Pero kidney friendly siya. May tulong pa sa UTI, may mga pag-aaral maganda sa kidney infection. So, sa kidney failure, di ba, iniingatan natin yung mga sintomas, stage 1, stage 5. Tubig, pampababa din to ng creatinine. Tulad na sinabi ko, 8 to 12 glasses of water. May tulong yan. Huwag masyado magja-jogging. Ayaw nga lalo na kung may sira. More lakad, moderate exercise. Tulog, napakahalaga. Nababawasan yung pagdami ng creatinine pag maganda tulog natin. Less toxins. 7 to 9 hours of tulog. Pain relievers. Ayan, tulad na sinabi ko, iwas sa pain reliever, nakakasira ng kidneys. Marami nasisira kidney, sinabi ko na kanina. Hindi lahat ng antibiotics masama. Meron lang iilang antibiotics. Kaya papaalam nyo sa kidney doctor. Protina. Ito sinabi ko kanina, bawas protina. Kaya nga giniling lang Ito, kahit nga milk, bawas Yung egg white pwede, egg yolk ang
Ang gusto nating ang protein source mo, mga munggo, mga ganun, more gulay. Mga supplement ng creatine, mga bodybuilder, hindi na po pwede sa inyo kung may kidney disease na kayo. Sodium talaga, iwas sa manas. More gulay, yan ang kidney diet. Less salt, bawas protein, ito lang tamang protein, isda, heart healthy, yung mga delata maalat. Green tea, herbal tea, question mark, chamomile tea, pwede naman. Siyempre, dapat makontrol ang diabetes. Pag control ang diabetes, mas hindi masisira ang kidneys. Dapat control ang blood pressure. Control ang blood pressure. At meron ding mga gamot na ito, hindi ang doktor nyo lang magbibigay. Bawal mag-self-medicate dito. Ang kidney doctor nyo, nephrologist, siya magbibigay malamang ng mga losartan o ibang mga sartan, valsartan at iba pa. Depende sa stage. May stage pwede bigyan, may stage na bawal bigyan. Kaya maselan ito. Maselan to. Huwag self-medicate, tanong sa nephrologist. Meron din mga ketosteril na binibigay. Okay? Ay, siyempre, kung mataas na creatinine, nagda-dialysis, bababa ang creatinine. Pero ito na yung end stage. Walang masama sa massage kung gusto niya magpa-massage. Okay, depende. Sana po nakatulong tong video natin para sa may problema dito sa kidney disease at mataas na creatinine. Consult po tayo sa inyong kidney specialist at nephrologist. Siya po ang dapat yung sundin. At least yung sa akin, mas naiintindihan lang po ninyo. God bless.